Sa video nga na to ay nag-ikot-ikot kami dito sa Kyoto. At bago pa man ako makarating dito sa Japan, ay isa na nga ang lugar na to sa gusto ko talagang mapuntahan. Dito nga ay napuntahan namin ang Fushimi Inari, nakilala sa libu-libong pulang torii gates. Napuntahan din namin ang Yasaka Pagoda. At habang papunta dito ay nadaanan namin ang makalumang Starbucks. Kaya syempre sinubukan na namin to. Hindi rin mawawala ang iba't ibang street food na masasabi mong sulit na sulit sa bawat kagat. Kaya samahan nyo kami habang ini-experience namin ang ganda ng Kyoto. At ito nga ang naging kwento. So, maganda yung ano dito guys, maganda yung location pero yung panahon okay lang, medyo malamig. Makulimlim. Show your outfit. Outfit check. Simple lang. Patingin ng ribbon mo sa likod. Cute. Ano yung mga pupunta natin dito, B? Yung Fushimi Inari Shrine. Ngayon? So, mag-kimono. No, I don't like kimono. Bakit ayaw mo ng kimono? Kasi maulan today. Hindi mo ma-enjoy. Sayang guys. Hindi talaga naambon no. Hirap na hirap talaga kami makakuha ng magandang sikat ng araw kahapon sa USJ. Maulan din. So ngayon, maulan na naman guys. Takoyaki naman may matcha. Guys. Crab. Kakain ng crab tong dalawa. Ay, 1万円 Libre siya sa kinita niya sa YouTube. Kaya please keep watching guys. Tanong mo muna kung may kinita. Look. Wow. Ayun, sumubo na. O ano? Recommended ba? Gago. Para kang kumain ng isang buong Sarap. isang buong alimango. So ngayon guys, nawala yung ulan. Tuloy tayo sa ating paglalakad. Meron pa siyang ulan, onti lang. Hindi katulad ng kaninang ang lakas ng Ng ambon, ng patak. Malakas na ambon, hindi ulan yun. Naghahanap kasi ako kung saan ako magpo-propose sa'yo. So tingnan na natin para Ay, hindi ka man nagsabi. Tingnan mo naman yung kuko ko. Ang pangit ng kuko. Tapos gloves pa. Tanggalin mo na lang mamaya. Ito yung maraming step. So hindi namin, mahaba yung hagdan, maraming step. Hindi namin alam kung gaano kahaba kasi hindi ako nakapag-research guys pasensya na kayo, pero ipakita na lang namin sa inyo. Diba? Yung entrance pa lang, mahaba ng lakad. Pero entrance pa lang guys, ilang steps na tayo dito. So kailangan nating alalayan ang ating mahal na Reyna. Ayan. So pag pumesto ko dito guys, pansinin niyo. Hindi sa picture nila ako. Picture lang dito. So yun. Dito na. Ito pala yun. Lagi ko kasi itong nakikita sa lagi ko kasi ito nakikita sa mga video. Dito sila nagpapapicture. So ngayon, nakita mo Ngayon, nakarating na ako guys. Sabi ni Jan, hindi ako pumunta dyan. Bakit? Hindi ko, ano ka ba kilala to? May ganyan naman sa banayad. Hindi ba ako masunog kasi? Charot. Bakit? Ano ba ibig sabihin niya? Daanan to ng God. Dito dumadaan yung God. Parang devotion nila maglakad hanggang pinakadulo. Ang haba kasi nito. Pero yun nga, pagkakalam ko, dito dumadaan yung God. Isa nga sa napansin ko dito sa Kyoto ay napakaraming madadaanan na street foods. At syempre hindi pwedeng hindi namin to matitikman. Kala nyo kayo lang At sa gala nga namin na to ay kasama namin ni Tan ang aking pinsan at pamangkin. At sobrang nag-enjoy talaga sila sa mga pagkain dito. So guys, let's go to the Starbucks. So, nandun tayo sa may ipat. Yung Starbucks na yun, 100 years?
No, 100 years. Oh, Over. 100 years. Mas ano pa? So, first time ko guys pumunta dito. So, ikot-ikot lang tayo. Wala akong detalyeng maibigay sa inyo kasi hindi talaga, first time ko talaga to. So, wala akong idea dito. So, try natin kung may pinagkaiba yung Starbucks sa Kyoto at Starbucks na normal. Pero sigurado ako may pinagkaiba. Unang-una yung ambience, yung lugar. So guys, huwag niyo pansinin to kasi si Tan ayaw bitbitin eh. Pero naman ako, lagi ako taga-bitbit ng gamit niya. May kiss ka naman, oh. Yeah. Hey! Boss, dito sana ako magpo-propose eh, kasi maraming tao eh, sayang. Popropose na ako. Gusto ko pa naman pag nag-propose to quiet place. Ayun! Ay! Sorry! Sorry, Masen. Ano yun? Sorry, Masen? So guys, yan yung pinipicture nila na napakagandang view dito. Wow. So, video na. Uy, ang ganda ng sunset. Wow, it's super ganda. Yeah, it's super ganda. Guys, tingnan ko. So ayun guys, nandito na tayo sa Starbucks. So, tingnan natin kung mahaba yung pila. Sana konti lang, no? Pero parang, please! Pero parang imposible yung konti ng pila dito. Oo, konti lang ngayon, no? Akyat tayo? Oh, hanap daw muna ng seat. Hanap muna tayong seats, tsaka tayo order kasi baka wala tayong seats eh. Diba? Ano? Seats yun? Ano meron na dyan? For 40 people lang daw papasok. Ah, ganyan na siya. So, ganyan siya guys. Wala tayong makabuhan dito. Ah, dito na sila kumain. Ayos ah. So, ginawa nilang tambahin to guys. Kaya, hirap dito. Hanap muna tayong seats. Pag nakahanap tayong seats, tsaka tayo mag-order. Sige, order na ako. Alam mo naman sa akin chocolate. Kahit walang maupuan, kahit tatay, upo tayo sa ganun. Sige, di. Ako bahala dito. Anong for? For person na hindi ko mapoto bawal yun. Ang nakasulat siya. Kaya mag-order ka na. Pwede dito muna tayo, tatayo. Tapos pag ano, baba na tayo dito pag wala talaga tayo napastuhan. Basta order na kayo para makabilis tayo makalis. Yun guys, order na kami ng Starbucks. Alin sa akin, Tita B? Ito. Siyempre, para sa inyo lang din. So, choco chips. So, ito yung sa atin, choco chips. Libre yan ni Nico. Ay, thank you! So guys, libre tayo ng ating financer. Pinansan lang. Starbucks tayo guys. Gano'n tayo no? So yung view namin dito guys, ito. So guys, tapos na kami mag-Starbucks and babalik kami dito sa view to. Sa biyahe namin dito sa Kyoto, na-realize ko na hindi lang pala destinasyon ang mahalaga, kundi yung journey, yung mga taong kasama mo, at yung alaala na nabubuo sa bawat hakbang. Minsan kailangan lang nating hayaan kung saan man tayo dalhin ng panahon at pahalagahan kung nasaan man tayo ngayon. Minsan sapat na magtiwala, magpatuloy at alalahaning nasa tamang oras ka ng kwento mo. Hanggang sa muli, at ito ang Kwentong Kyoto.